Nagkulang ang Diyos sa buhay ni Precious, mas tayo pong more na mga adult at mga nanay at tatay na naglilingkod at talagang nagsiserve sa Lord. Kaya mapalad po ang mga tao na talaga pong nagbibigay ng buhay para sa Diyos. At i-remind niya po ngayon sa atin yung mga pangako. At tunay nga na napakahalaga po nito sapagkat marami nga pong tao na nangako po sa Diyos ang nakalimot. Pero tayo pong mga naririto ay hindi po nakakalimot sa ating mga pangako. Amen? Amen. Yun po yung gusto po nating malaman. Yung mga kahulugan po ng mga pangako po ng tao sa Diyos. Yun po yung mahalaga na maunawaan po natin yung kahalagaan o kahulugan ng mga pangako ng tao sa Diyos. Ano ba yung pangako? Ano po ba yung ibig sabihin ng pangako? At ano po ba talaga yung pangako? Kasi marami pong nangangako na tao na hindi natutupad ang kanilang pangako. At ito po yung magbibigay linaw sa ating mga isipan ngayon dahil gusto ng Diyos na yung mga pangako natin sa Diyos o sa tao ay matupad natin at magawa natin. Sabi nga po dito yung kahulugan ng mga pangako ng tao sa Diyos. Ang mga pangako ng tao sa Diyos ay malalim na kahulugan at mga implikasyon sa ating spiritual na buhay. Narito ang ilang mga aspeto ng kahulugan ng mga pangako ng tao sa Diyos. Ang number 1, napakahalaga po, yung pagtatalaga ng sarili. Kaya pag nangako ka sa Diyos ay kailangan italaga mo ang iyong sarili sa Diyos. Sabi nga po dito, ang mga pangako ng tao sa Diyos ay sumisimbolo sa pagtatalaga ng sarili sa Kanya na nangangailangan ng pagbibigay ng buong puso, isip, at kaluluwa sa Diyos. Kaya pag tayo po ay nangangako, kailangan meron po tayong pagtatalaga ng sarili para sa Diyos. At pag naitalaga po natin yung ating sarili, gawin po natin yung nararapat na gawin para sa paglilingkod po natin, para po sa ating Panginoong Diyos. Amen. Yun po yung totoong pagganap at pagtupad po sa mga pangako po natin para sa Diyos. And number 2, sabi po dito, yung kahulugan ng mga pangako ng tao sa Diyos ay pagbabago at pag-renew ng ating mga buhay. Sabi po dito, ang mga pangako ng tao sa Diyos ay maaaring magdulot ng paglabag o pagbagbag at pag-renew sa ating buhay na nangangahulugan ng pagtalikod sa mga dating gawi at pagtanggap ng mga bagong landas. Ibig sabihin, yung kahulugan ng mga pangako ng tao sa Diyos ay mayroong pagbabago ng buhay. Inaalis yung mga dating mga maling gawa. Yun po yung totoong nangangako ng buhay para po sa Diyos. Kaya nga pag nangako po tayo, kailangan lagi po natin itong sinasariwa, nire-renew, binabago, inaayos, ginaganap para po sa ating Panginoong Diyos. At pagtalikod po natin sa maling gawa. Ano po yung maling gawa? Sa mga kasalanan na nakasanayan po natin mula po tayo nung bata hanggang sa hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoong Diyos. At ngayon dahil po tayo ay nakakilala na po sa ating Panginoong Diyos, kailangan nire-renew. Ano po ibig sabihin nila? Binabago na po natin ang ating buhay. Yan po yung sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino man nakipag-isa po kay Kristo ay bago nang nilalang. Wala na yung dati niyang lumang pamumuhay. Kaya dahil tayo po ay nangako sa Diyos na magbabago, patunayan po natin po ito, hindi lamang po sa salita, kundi sa gawa. Yun po yung tunay na nagbibigay ng totoong pangako at pagtupad ng pangako para sa Diyos. And number 3, kailangan yung pagtitiwala at pagtanggap. Ang mga pangako ng tao sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanya at pagtanggap sa Kanyang plano para sa ating mga buhay. Kaya pag nangako po tayo sa ating Panginoong Diyos para maglingkod, meron na po siyang plano para sa ating mga buhay. At yung plano iyon, hayaan po natin na mangyari po yun sa mga buhay po natin. Dahil gusto ng Diyos
na sa bawat buhay po natin, yung plano niya po yung nasusunod, hindi po yung plano po natin. Yun po yung tamang paglilingkod at pagbibigay ng buhay para sa Diyos. Ay ibig sabihin, kung meron po tayong mga plano, isang tabi po natin yun at hayaan po natin yung plano ng Diyos ang mangyari at maganap at maghari sa mga puso, buhay natin. At sabi nga ni Jeremiah 23 verse 11, na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng tao. Kaya ipagkatiwala po natin yung plano po natin sa Diyos. Lahat po tayo rito may plano, amen. Amen. Lahat po tayo ay may dreams, amen. Lahat po tayo ay may pangarap. Lahat po tayo ay mayroong destiny. Pero mas maganda yung plano ng Diyos sa mga buhay po natin. Amen. Hindi na tayo hahayaan na masira ang buhay natin. Pag ang plano ng Diyos ang sinunod po natin. Yun po yung maganda eh. Pag pinagkatiwala mo talaga yung plano mo sa Diyos, lahat ng plano na yan na ibibigay sa iyo ng Diyos para sa buhay mo ay talagang magiging success. At hindi lang yun, yung buhay mo ay magiging successful. Kasi bakit? Yung Diyos na nagplano. Kung yung tao nga po, pag siya nagplano, nagtagumpay siya, mas more magtatagumpay yung Diyos doon sa plano ng buhay mo. Hello? Yes. Kaya nga po minsan, kung bakit meron tayong mga plano na nire-reject ng Lord. Kasi bakit? Hindi yung makakabuti sa mga buhay po natin. Kaya minsan, meron tayong mga pag-iisip na, bakit maganda naman yung plano ko? Bakit hindi natutupad? Bakit hindi nangyayari? Bakit hindi nagaganap? Dahil alam ng Diyos na mapapahama ka doon. Kaya nagplano siya na mas maganda doon sa plano mo para yung buhay mo ay hindi mapaliwara at hindi masayang at hindi maghirap. Kaya maraming Kristiyano minsan pinipilit yung kanyang plano, kaya minsan nabibigo. Kaya pinakamaganda, pag tayo po ay nagplano, merong pangako sa Diyos. Kasi pag meron kang plano at pinangako mo yun sa Diyos, at pag nagtagumpay yun, ibibigay sa iyo ng Diyos yung magandang, totoong plano para sa buhay mo. Higit sa lahat yung tagumpay. Kaya nga, pagtitiwala at pagtanggap, saan? Sa mga plano po ng Diyos. Kaya nga, magtiwala po tayo ng 100% sa plano po ng Diyos. At tanggapin po natin po yung plano po ng Diyos. Ano po yun? Kung ikaw ay pinahintulutan ng Lord na kumanta, tumugtog ng gitara, mangaral ng kanyang salita, at iba pa. Tanggapin po natin yun sa ating mga buhay. At magtiwala tayo sa Diyos na sasamahan niya tayo hanggang matapos natin ang pinagagawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Tulad ng pag-awit. Umawit ka lang ng umawit. Dahil yan yung plano. At yan yung ibinigay sa iyo ng Diyos. At pag ginawa mo yan, umawit ka ng umawit, tumugtog ka na tumugtog. At isang araw, magugulat ka. Yung plano na magandang buhay ng Diyos para sa iyo, ay mangyayari na po yun sa iyo. Hello! Marami pong mga patotoo, lalo na pag binasa po natin ang salita po ng Diyos. Marami pong mga karakteristik dito po ng mga tao na sila po'y nagtiwala sa Diyos at talaga pong naging successful ang kanilang mga buhay. Ganun din po tayo, the same lang. Sila po'y tao, hinirang, pinili ng Diyos. Ganun din po tayo. Ano lang po yung sikreto? Pagtitiwala at tinanggap yung plano ng Diyos. At dahil nagtiwala sila sa Diyos at tinanggap yung plano ng Diyos, naging successful po yung mga buhay po nila. Ganun din po tayo. Lalo po yung mga kabataan. Yung mga kabataan po nito na kung gusto po nila na ninyo, na gumanda ang buhay po talaga ninyo, ipagkatiwalaan po ninyo yung plano po ninyo sa Diyos. At tanggapin yung ipinagaloob at ibinigay sa inyo ng Diyos. Kung kayo tinatawag na maglingkod, maglingkod kayo. Kahit kayo nag-aaral, kahit kayo nagtatrabaho. Hindi naman kayo bibigyan ng Diyos ng tungkulin sa church na magiging sagabal ito sa work nyo at sa pag-aaral nyo. Never! Hindi po ganun ang plano po ng Diyos. Pag tinawag ka niya, merong timetable yan at may oras at may panahon yan na ilalaan ang buhay mo para sa Diyos. Kaya pag merong mga ganung pagtanggap at pagtitiwala sa Diyos, hindi ka magkukulang. Hindi ka mabibigo. At higit sa lahat, yung buhay mo ay magtatapos ng matagumpay dito sa mundong ito.
Yan po yung kahulugan ng mga pangako ng tao sa Diyos. At yung number 4, pagtatapos ng mga lumang gawi. Yung nga po, ang mga pangako ng tao sa Diyos ay maaaring mga hulugan ng pagtatapos ng mga lumang gawi at mga pattern ng buhay na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Kaya alisin na po natin yung mga nakasanayan po nating mga maling gawi. Amen? Sapagkat tayo nga po'y binago na. Yan nga po yung sabi muli ng 2 Corinthians 5 verse 17. Binago na po tayo. Kaya magiging ilaw at asin na po tayo ng ating tahanan, ng ating pamilya, ng ating buong sambayanan. At ano po yung pagtatapos ng mga lumang gawi? Yung mga kasalanan. Aalisin na po natin po yan. Marami po kasing uri ng kasalanan. Amen? Kaya nga po, ito po yung mga halimbawa ng mga pangako ng tao para sa Diyos. Na kailangan tapusin na po natin. Mangako na po tayo sa Diyos na, Lord, aalisin ko na po itong mga maling gawin na ito. Mga maling gawain na ito na hindi nakakalugod sa iyong harapan. At turuan mo ko na makontrol ko ang aking sarili. Turuan mo ko na maalis ito. Lalo-lalo na yung mga maling gawa. Kaya nga po, kailangan, ito yung gawin po natin sa bawat araw ng buhay po natin. Kaya nga po, mapalad po ang mga tao po na lagi pong nagtitiwala po sa Diyos. Kaya nga po, nire-remind po tayo sa mga pangako pong ito na kailangan pag nangako po tayo, ay 100% po natin natutuparin po ito. Gagawin po ito. Hindi para sa sarili natin, kundi napagkatiwalaan nga po tayo ng Diyos. Para po ito sa Diyos. Yun po yung dapat po nating tandaan. Kaya may mga halimbawa ng mga pangako ng tao sa Diyos. Ano po yung mga halimbawa ng mga pangako ng tao sa Diyos? Number 1, yung pangako ng pagiging tapat. Yan po yung pangako ng pagiging tapat sa Diyos ay nangangahulugan ng pagiging matapat sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Diba? Pag tayo po ay nagbabasa po ng Biblia, ay nagiging marunong po tayo. At yung isa nga po nating kapatid, kanina nag-share siya na dati yung kanyang mata ay malabo. Pero nung nangako siya sa Diyos na babasahin niya, yung Bible na yan, pinalinaw ng Diyos yung kanyang paningin. Hello, sabi ko pinalinaw ng Diyos ang kanyang paningin. Dahil nangako siya sa Diyos na Lord, dahil ang mata ko'y malabo at hindi ko mabasa ang salita mo, ang Biblia mo, pero nangangako ako na babasahin ko ito. Habang binabasa ko po ito, palilinawin nyo ang aking paningin. At yun nga po yung ginawa ng Diyos. Dahil siya'y nangako, ginawa, tinupad, pinalinaw ng Diyos yung kanyang mata. Amen. Kaya kahit raw madilim, kitang-kita niya yung mga letters ng salita ng Diyos. Hello! At ang kapatid po natin ito ay senior na po. Hello! Amen. Ganun po kalinaw. At ganun po pinalinaw ng Lord yung kanyang mata. Kaya nga pag tayo po ay nangangako, kailangan maging tapat po tayo. Tapat. At pag naging tapat ka, lahat ng nais mo at ibig mo, ibibigay yan ng Diyos. Kung tapat ka, magiging tapat din po ang Diyos. Sabi ko kung tapat ka, magiging tapat din po ang Diyos. Kaya nagkaroon po ng pag-uusap O nangako po yung kapatiran po natin na, Lord, magbabasa ako ng salita mo. At naniniwala ko na sa pagbabasa ko ay lilinaw ang mata ko. Nagkaroon po ng ugnayan. At dahil nagtiwala yung ating kapatid, nalilinaw nga ang kanyang mata, hindi po siya binigo ng kanyang paniniwala at pananampalataya. Ganun din po tayo sa pagiging tapat po natin sa mga pangako po sa Diyos. Ay tunay nga na ibibigay niya ang lahat ng ating naisin. Kaya nga, yan po yung mga halimbawa ng mga pangako ng tao sa Diyos. And number 2, pangako ng paglilingkod. Sino po yung nangako po na maglingkod? Amen. Yan. Pag tayo po yung nangako po ng maglingkod sa Diyos, sabi po dito, ang pangako ng nangangahulugan ng pagbibigay ng sarili ng kanyang mga gawain at mga plano. Ang mga pangako ay nangangahulugan ng pagbibigay ng sarili sa kanyang mga gawain at mga plano. Pag
tayo po ay nangako maglilingkod po sa Diyos. Kaya yung kanina nabanggit nga po na hayaan po natin na ang Diyos po ang mag-guide po sa atin. Hayaan po natin ang Diyos po ang magdala sa atin kung saan niya po tayo dadalhin. Pag tayo po ay nangakong maglilingkod po sa Kanya. Kaya nga, yung decision mo ay hindi mo na decision, kundi decision na ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na mag-pray ka, magpe-pray ka. Pag sinabi ng Diyos na ipangaral mo ang salita ko, ipangangaral mo ang salita niya. Pag sinabi niyang maglingkod ka sa pamamagitan ng pag-awit, aawit ka. Pag sinabi niyang maglingkod ka sa pamamagitan ng paggigitar at pag-organ, pag-drum, gagawin mo. Yun po yung ibig sabihin ng pangakong pagtupad natin para sa Diyos. Yan po yung mga halimbawa na magpapatibay ng communication po natin sa Diyos. Pag nilakaran po natin po yan, yung mga pangako po na yan, yung pagiging tapat po na yan, at paglilingkod po na yan, ay magbabice versa po ang mga buhay po natin. Yung dating kalagayan nga po natin na wala ay magkakaroon. At yung kalagayan nga po, nung kanina na tinestimony na malabo, ay magiging malinaw na po. Ibig sabihin, hindi na po tayo sumusuntok sa wala. Hindi na po tayo lumalakad sa kawalan. Kundi, sa bawat paglakad po natin, ay kasama po natin ang Diyos sa pagiging tapat po natin at sa paglilingkod po natin sa Kanya. Amen. Yun po yung napakahalaga. Pag ang mga pangako po natin ito ay tinutupad po natin para po sa Diyos. And pangatlo, sabi po dito, pangako ng pagbabago. Di ba nangako po tayo nung tayo po na born again, nung nakakilala na po sa Diyos, Lord, magbabago na po ako. Hindi na po ako mag-iinom ng konting-konting alak. Hindi na po ako maninigarilyo. Hindi na po ako magsusugal. Hindi na po ako magsasabong. Hindi na po ako magmamadyong. Hindi na po ako magdadice. At higit sa lahat, hindi na ako mag-a-addict. Amen. Yan po yung pangako ng pagbabago ng mga tao na tunay na nakilala po sa Diyos. At yun nga po yung ginawa nga po natin. Na dati, tayo ay Kristo sa sabungan, pero nung tayo po ay na-born again, si Kristo na po yung sumisigaw. Amen. Sa Espiritu at kaluluwa natin na magbago. Hello! Kung dati, lasing po tayo sa Espiritu ng alak. Ngayon, hilo po tayo sa Espiritu sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung totoong may pangakong pagbabago. Kaya nga sabi po dito, ang pangako ng pagbabago ay nangangahulugan ng pagtalikod sa mga dating gawi at pagtanggap ng mga bagong landas na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya pag nangako po tayong magbabago, 100% na bago. Parang damit po yan. Yung mga damit po natin luma. Di ba gusto po natin maging bago? Kung gusto po natin maging bago yung mga damit po natin luma, kailangan po tayo magsumikap para yung minipiti po natin mga damit na mabago at bago ay makamit po natin, makamit. Ganun din po sa paglilingkod po at pagpangako po natin sa Diyos at pagbabago. Amen. Parang damit po yan na hinubad po natin, itinapon. Tingnan si Bartolome, nung siya pinagaling ng ating Panginoon Jesucristo, nung siya bulagay, hinagis niya na yung kanyang damit na pulubi. Kasi bakit nga? Binago na nga po siya. Wala na po siya doon sa kalagayan ng pagkabulag. Dahil nga, pinadilat na ng Panginoong Jesus yung kanyang mga mata. Ganon din po tayo. Dahil binago na po tayo ng Panginoong Jesus, itapon na po natin yung lumang kasuotan at isuot na po natin yung bagong kasuotan. Ano po yun? Yung pagmamahal, yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung pagtitiwala, yung pagsaserve po sa ating Panginoong Jesus. Yun po yung pagbabago ng buhay. Kaya nga, maging living like Jesus po tayo. Baguhin natin yung ating puso't isip, espiritu at kaluluwa sa bawat araw na dumarating sa ating mga buhay. Yun po yung totoong pagbabago. Hindi yung magbabago ka lang tuwing linggo. At pagdating ng Lunes hanggang Sabado, impacto ka. Impacta ka. Hindi dapat ganun. Dapat mula Lunes hanggang Linggo, born again ka. Kristiyano ka, mananampalataya ka, umiibig ka sa Diyos, at hindi ka nakakalimot na manalangin, hindi ka nakakalimot na magbasa ng salita ng Diyos. Yun ang totoong
nakakilala at nagbago ng buhay. Hindi pwedeng meron kang Lunes, sa Lord ako. Martes, sa sabungan ako. Sa Miyerkules, nasa prayer ako. Sa Huwebes, nasa madyungan ako. Sa Biyernes, maglilingkod ako. Sa Sabado, nasa inuman ako. And Sunday, nasa Lord ako. Dapat no, walang ganun. Dapat mula Lunes hanggang Linggo, tuloy-tuloy po tayo na magmamarcha sa presensya ng Diyos. Yun po yung totoong nagbago. Kaya nga, pagdating ng January 1 maraming nangako na New Year resolution. Amen. Ay, bagong taon na naman. Kailangan magbabago na ako. Dati, umiinom ako ng container na alak, ngayon konti-konti na lang. Kasi, bagong taon na. At kung ako ay nagsusugal mula Lunes hanggang Linggo ay isang beses na lang. At kung ako naman ay nagsisigarilyo, dati 3 kaha, ngayon 5 stick na lang. Kasi New Year na. Pero pagkatapos po ng pangako po na yon at pagbabago po na yon, pansamantala lang. Pagdating po ng February, mas lalong lumala. Hello! Yung konti, lalong dumami. Yung container na iniinom na alak, naging drum na. At yung pagsusugal, hindi lang tuwing Lunes hanggang Linggo, kundi buwan na, taon-taon na. Hello! Kaya nga po, ano po yung magandang talagang totoong pagbabago? Yung makakilala ka kay Kristo. Dahil kung totoong kinilala mo si Kristo, at nakakilala ka kay Kristo, totoong magbabago ang buhay mo. Amen. Hindi po natin kaya na baguhin ang buhay po natin pag wala si Kristo. Yan po yung tatandaan nyo. Hindi natin kayang baguhin ang buhay po natin kung wala po talaga si Kristo. Amen. Amen. Never! Dahil ang katawan po natin ay laman, makasalanan. Pero pag sinurrender natin po talaga yan na, Lord, I surrender all to you. Lalo na po yung buhay po namin. Yes, Lord. Pag sinabi mo na yan, Amen. I surrender all. Lahat yun surrender Pag sinabi mo surrender, kikilos na ang Diyos. O dahil anak, sinusurrender mo na ang buhay mo, kukunin ko na yung lumang buhay mo. Akin na yan. At ito na yung buhay ko na ibibigay ko sa iyo. Kung paano ko nilakaran ang will ng God the Father nung ako'y nabubuhay, yan ang lalakaran mo ngayon. At pag yung ginawa po natin, yung pagbabago po talaga, ay talagang makakamtan po natin. Yan po yung pinakamaganda na gagawin po natin bilang Kristiyano. Ipagkatiwala po natin. Kaya never na sasabihin mo, magbabago ako ngayon. Hindi mo kasama si Jesus, never ka magbago. Never. Eh, sinasabi ko nga sa kapatiran natin na nagbago ka lang ng religion, pero ang buhay hindi. Kasi naroon pa rin yung likas na ginagawa mo nung hindi ka nakakilala kay Kristo sa ating Panginoon Diyos. Maniniwala lamang ako na talaga kang nagbago kung hindi ko na makikita yung dating ginagawa mo noon na nasa kasalanan ka. At totoong maniniwala lamang ako kung kukontrolin mo yung sarili mo sa gawa ng mali at masama. Yun po yung totoo na pagbabago, yung pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Sabi ko nga po dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nasa kanyang katiyakan. At ang amin sa pamamagitan niya sa ikaluluhati ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, lahat po tayo magbabago. Kaya mangako po tayo ngayon sa ating Panginoong Diyos na magbago po talaga. Kaya nasa atin po nakasalalay Sa atin po nakasalalay po talaga ang buhay po natin. Sa desisyon po natin, sa plano ng Diyos po sa atin, at higit sa lahat, yung paglilingkod po natin. Susukatin po tayo. Susukatin po tayo lahat. Kaya nga po, hawakan po natin yung mga pangako po ng Diyos sa atin. Kung tayo po ay nangako sa Diyos, kailangan hawakan din po natin at alisin po natin yung mga pag-aalinlangan. Kailangan puno po tayo ng pag-asa
sa kinakapitan po natin. Sino po yung kinakapitan po natin? Yung ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa Hebreo